Hello! I'm back with a new vlog at alam nyo ba, nag-grocery na kami kahapon sa Real Canadian Superstore. Tapos yung bill namin, $80. Yung lagay na yun, kalahati pa lang yung nabili namin sa talagang kailangan namin. So ngayon, nag-grocery kami ulit. At ang bill namin ay tumataginting na $119. Kita nyo ba? Siyempre baliktad kasi naka-selfie cam ako. Kaya matuto na kayo magbasa ng baliktad. So anyway, gusto ko lang i-share na ang budget namin dapat sa groceries is siguro mga 200 to 300 a month lang dapat based sa income ni Mr. G kasi siya lang ang nagwo-work at saka based sa baon namin pera na peso pa ang value. Pero dahil ang bisyo lang namin ay kumain at ayaw naman namin magmukhang kawawa kung hindi namin makakain kahit papano yung mga gusto namin. Pero more on that later ha. Baka naman isipin nyo mga gourmet food yung kinakain namin. Hindi. Basta yung mga pagkain na ginugrocery namin aside from yung mga talagang kailangan like mga ulam. Syempre may mga konti din kami nilalagay na pampasaya. Anyway, in short, kahapon and today, nakaka $200 na kami sa grocery. So, sa tansya ko, ang nagagastos na namin sa grocery sa isang buwan is mga $400, which is above ng dapat namin budget na 200 to 300 lang. So, tignan natin kung mapapaliit pa natin yung budget na yan. Pero, alam nyo, yung mga matatagal na dito, yung mga 2 income na, or yung mga naka-double job, naka-triple job, o yung mga Canadian na born and raised dito, yung 400 to 500 nila per week lang yun. Pero syempre, depende kung gaano kayo karami sa family, di ba? Kami, 3 lang naman kami. So, hindi naman actually magastos yung 400 a month. Pero para sa 1 income lang kasi, na newcomer, medyo pwede pa kami mas magtipid sana. Yun nga lang kasi matakaw kami. So, ipapakita ko sa inyo kung anong nabili namin sa halagang $119. Kayo na lang mag-convert kung magkano yan sa pesos. Pero, 4,000 something yan. Diba? Yung 119 Canadian dollars na yan. Kahapon nga 80, so $200, so 8,000 na yung nabili namin. So ito, ilalabas ko siya isa-isa. Alam nyo, bigla-bigla na lang ako nagvo-vlog. Wala man lang akong plano or script. Pagtsagaan nyo na, kung mahilig kayo sa mga vlog na super raw at wala talagang preparation. Oh. Ay. Ito dapat ang bibili na talaga namin is chicken burger, yung no name. By the way, yung no name pala, tsaka meron pa isa Great Value, tsaka President's Choice. Yun yung parang SM bonus dito. So, yun yung parang generic brand. Pero ang nakakatuwa, kahit generic brand yan, okay siya, masarap siya, hindi siya subpar yung quality. So, okay lang bumili ng generic brands dito. Hindi siya, pansin ko kasi yung SM bonus, syempre pag kinompare mo, halimbawa, hindi ko binabash yung SM bonus, pero medyo, napansin ko, halimbawa yung spaghetti, pag Del Monte yung binili mo, syempre iba yung quality ng pasta, di ba? Versus yung generic brand. Pero dito yung generic, kamukha lang din niya yung branded. So, okay na okay. Hindi naman super kapareho, pero not too far from the branded. So, ito, dahil walang chicken burger patty dun sa wholesale club. Dun nga pala kami nag-grocery ngayon sa wholesale club. Kaya, ito ang binili ko, President's Choice Beef Burgers. Parang $14 yata ito. And it has 8 burgers. So, thick and juicy daw. Na beef talaga ha. Kung di ako nagkakamali, $14. Pwede naman natin i-check dito sa resibo. Pero magsalamin tayo. Huwag tayo magpanggap na nakikita natin to. Tama, $13.99. So, $14. Tapos, bibilin ko sana aside from chicken burger ay nuggets, kaso walang maliit doon sa wholesale club. Ang problema lang kasi doon sa wholesale club, puro malalaki kasi wholesale nga, 'di ba? Pang wholesale siya, pang pang merong restaurant or tindahan. Actually hindi tindahan kasi walang tindahan dito. Pang restaurant or kung meron kayong business, ganun. So ang nabili ko na lang instead na nuggets ay hash brown. Ito naman ay, magkano si hash brown? Hala, hindi ko makita. $7.29.
kung tama itong binabasa ko. Oo, $7.29. Yan. Hindi ko alam kung ibe-breakfast to ng anak namin na ito papapakin lang niya or kakainin niya with rice. Pwede rin namang ulamin, di ba? With ketchup or barbecue sauce. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyong no name, oh. Literal siya na no name or sans nom in French. Ito yung parang SM bonus. Ito, lagi kong binibili itong mixed vegetables. Ano lang to? $2, 49 cents. Pang side dish, kapag yung binabaon ni Adi napaka-unhealthy. Alam nyo na, hotdog, nuggets, longganisa, ganyan. Itong carrots, wala kasing maliit. Yun nga yung frustration ko dito sa Canada pag nag-grocery. Hindi ka makabili ng isang piraso. Pwede naman, meron, diba, yung tomatoes, potatoes, mga luya, yan pwedeng piraso. Onion, garlic, pero hindi lahat ng grocery merong per piece. Dito kasi sa wholesale, walang carrots na per piece or yung pwede mong ilagay sa plastic tas ikilo. Yan to siya kadami, oh. Sabi ko nga ano bang paggagamitan namin ito? Alam ko, lulutuin lang namin sopas. Pero ang daming carrots. Tsaka mag-afritada pala ako. So, ang carrots na to ay, hanapin ko yung presyo niya. $2.95. So, $3. $2.95. Tapos, ito yung bisyo namin ni Adi. Minemerienda namin paghapon. Yung fries na crinkle cut. Crinkle cut siya. At ang lalaki ng laman nito, as in, sobrang sulit nito. Ito naman ay $3.39. Tapos, repolyo. Alam nyo ba, last time na bumili kami ng repolyo, nabulok lang kasi doble ng size nito. Parang dalawang mukha ko, ganun. Sobrang laki. Sobrang bigat. Hindi namin naluto agad. So, nagka-mold siya. So, ito isi-freezer ko para hindi mabulok. Ito naman ay $3.96. So, almost $4. Yung mas malaking nabili kong ganito, almost $7 yata. Kaya sayang, hindi naman namin naluto. Tapos ito, yung substitute namin for everything. Substitute for kangkong, substitute for pechay, bok choy, yan. Ito, depende kung saan ka bibili. Pero dito sa Wholesale Club, $5.23 siya. Sa Real Canadian Superstore, medyo mas marami, mas mabigat. Parang almost $7 yata. Mga 6 something yung baby bok choy doon. Tapos ito, very useful kasi. Tulad yan, bala ko magkari-kari this week. Tapos pwede din siya sa sinigang. Pwede din siyang fried for breakfast. Ito namang eggplant ay, ano ba to? $3.57. $3.57. 4 pieces siya. Siyempre per kilo siya, 'di ba? Parang ano kasi to parang ang presyo niya halimbawa $6 per kilo, ganun, or per pound. Pero syempre depende kung gaano kadami lang yung kukunin mo. Tapos ito lagi kami bumibili kasi pag hindi ako natunawan, ito yung iniinom ko para matunawan. Corned beef, $4.99. Masarap tong isama dito sa bok choy or sa cabbage. Ayan, bumili si Mr. G ng brown sugar. Feeling ko na may miss na niya asukal kasi naka-stevia kami dito. Pero yung stevia namin dito galing pa ng Pinas. Magkano bili niya dito sa sugar na to? Brown sugar, $3.49. Yan. Tapos, dahil meron pa kaming mga biniling meat. Meron pa kaming chicken, meron pang pork, meron pang fish. Hindi masyadong maraming binili namin ngayon. Ito lang binili ko, pang kari-kari, pero hindi ko alam kung tama itong cut na to. $6.96. Ayan. Tapos, favorite namin na mackerel. Ito, $5.99. So, walang fresh fish dito, puro frozen. Pero pag hiniwa mo siya, super fresh siya. Pag binuksan mo, pag nilinis mo, so hindi uso dito yung nagpapalinis ng fish, ikaw maglilinis yourself. Pero dun sa Canadian Superstore, may tilapia na nasa aquarium na pwede mong pahuli. Pero hindi ko sure kung lilinisin nila for you, ha. Hindi pa kami nakatry kasi binibili din namin na tilapia is frozen. So far, ang nabili pa lang namin na fish dito is tilapia na sobrang lalaki. Mas malaki pa sa mukha ko. Usually 3 pieces in 1 pack yon. Tapos ang presyo nun mga $9. Tapos nakabili na rin kami ng bangus na isang malaki, $10. Tapos ito, mackerel, tsaka galunggong. Nakalimutan ko na kung magkano yung bili ko sa galunggong. Tsaka pampano. Yun.
Ay, yung tilapia yata mas, parang yung pampano yata, yung 3 pieces, $10, medyo maliliit. Yung tilapia, hindi ko maalala kung magkano, pero dalawang, mas malaki rin sa ulo ko na tilapia. Siguro mga less than $10 yun, ganon. Pero, hindi lahat ng supermarket may galunggong and tilapia. Hindi rin lahat may bangus. So, depende. Kapag gusto mo ng mga very Pinoy na fish tulad nun, galunggong, bangus, sa Hong Kong supermarket yun, tsaka sa TNT. Pag sa Canadian Superstore, usually mackerel ang meron. Tsaka, nalito na ako. Ano ba sinabi ko? Pampano, nalilito kasi ako sa pampano tilapia eh. Basta hindi lahat ng grocery meron lahat ng kinds ng fish na kailangan mo. Tapos ito yung cooking oil na binibili namin, yung no name. Ito naman ay $4.99. Yan. Syempre merong mga sobrang laking version nito. Pero mabigat kasi pag nag-grocery. Ano naman, nagko-commute lang kami. Yun pala yung isa kong tip, panglinis ng glass. Kasi madumi na daw yung sliding door namin na glass. Tsaka yung window namin sa kwarto. Hindi ko alam kung magkano to, $198 yata bili ni Mr. G. Pag nag-grocery kayo dito na wala pa kayong sasakyan, kailangan meron kayong malaking eco bag. Kung pwede yung may zipper. Nasira na yung may zipper namin. Walang kwenta, binili ko sa Shopee. Yung bigay naman ni Sis Ruby, okay naman, kaya lang sobrang laki naman kasi. Pag hindi na puno, medyo gumigewang-gewang siya pag nakapatong sa cart. Pero kailangan nyo ng, hindi cart, trolley. Yung alam niyo sa bag ng mga bata, yung pinapatungan nung, di na kasi uso ngayon, di ba ngayon yung mga bag may built-in na siya na nahawakan, tapos may gulong na yung mismong bag. Pero nung panahon ko, bibili ka ng separate na trolley or stroller, tapos doon mo ipapatong yung bag mo. Tapos meron yung parang elastic na may hook. Ganon. Kailangan nyo ng ganon dito. Yung iba naman nakikita ko dito, yung cart nila, talagang cart na may built-in na parang rectangular na patayo. Tapos doon mo na lang isusuksok yung eco bag mo. Ito na yung mga capriccio. Ayan. Ito yata ay $3. Kamta ko na? $3.29 ice cream cone. Tapos meron din small version. Ito mas mura. Parang $2.49. Kasi merong murang ice cream dito, yung Breyers. Ang usual price nun is $4.99. Pero sa Canadian Superstore, pag dalawang yung binili mo, $2.88 na lang isa. So yung dalawang yun, less than $6 mo makukuha. Dalawang half gallon. Ayan, bumili ako ng burger bun na no name din. Kasi nga bumili kami ng burger patty. Sana nakainin ni Adi yung beef burger. Kasi ang kilala lang yung burger, chicken burger. Tapos bumili kami nitong baona na square. Na pwede rin pang store ng food. $4.49 ata to, $4.99, 7 pieces. Kasi yung mga baona ni Adi na rectangle na ganyan, ang konti lang niya kasi kumain. Kaya, ang luwag ng baonan. Kumalog-alog yung kanin ng ulam. Ito, $3.99 ata itong chocolate chip na ito na sobrang dami. Siguro, ilang pieces ba to? Siguro, mga 4 dozen. 10, 20, mga 40 pieces siguro to. Ito yung generic na chocolate chip. Siyempre, hindi siya kasing sarap ng Chips Ahoy. Pero, okay na din siya. Pag, lalo na pag dinip mo sa milk. Milk! Yun ang nakalimutan namin bilhin. Ako po, ibig sabihin kailangan ko dumaan ng Superstore sa Wednesday para bumili ng milk na maliit lang. Dapat maliit lang kung hindi kayo ma-milk kasi yung mga milk na sobrang laki, ang hirap ubusin. Gravy mix. Nakahanap ako sa wakas. Kasi may nakita ko mashed potato sa Real Canadian Superstore. So, bibili ako ng mashed potato. Tapos, pwede din syempre sa fried chicken. Tsaka sa breaded pork chop. Tapos, bumili ako ng Lysol wipes. Parang $3.99 ata to. Disinfectant. Tapos, yung bigas, hindi ko maiangat kasi mabigat. So, napakita ko na lang sa inyo. Ayan, yung bigas. Siya ay, ilang kilos ba to? 8 kilos, $16 daw, sabi ni Mr. G. Pero hindi siya jasmine. Yung usual binibili namin 8 kilos, parang $17 ata, jasmine rice. Kaso wala sa wholesale club. Ayun. So, yung mga, ano ba yan? Yung mga iba pa namin binibili pag nag-grocery kami na hindi ko napakita dito is, bumibili kami ng mga pangbaon ni Adi. Alam nyo na, yung madaling lutuin sa umaga, tocino, longganisa. Meron sa Real Canadian Superstore na sweet tocino tsaka sweet longganisa na $3.99. Very Pinoy yung lasa niya. Gusto ni Adi yun. Tapos,
Bibili kami ng mga hotdog, pero matabang ang hotdog dito. Malayo ang lasa niya dun sa mga nakasanayan natin na red hotdog na tender juicy. Matabang yung hotdog dito. Pag hindi mo siya dinip sa ketchup or ano, wala siyang lasa. Pero yun, pambaon-baon, ham, ganyan. Pati yung ham dito matabang din. Actually, lahat dito matabang. Alam nyo kung bakit? Kasi may law dito na kailangan ang salt content ng mga pagkain is a certain ano lang amount, may limit. Literally may batas sila about that kasi it's to prevent the people from having diseases like hypertension, kidney disease, 'di ba? Maraming nadudulot na sakit ang mataas na salt content. So 'yon, kaya magugulat kayo bakit parang ang tabang. Pati yung mga noodles dito walang monosodium glutamate. So matabang din. Yung mga chips hindi naman matabang, pero hindi pa rin kasing alat ng mga chips natin sa Pinas. Tapos, ano pa ba binibili namin? Yon yung mga pambaon, no? Yung mga ganon, nuggets, chicken burger. Tapos, fruits, hindi kami bumili ngayon kasi ang bigat na nito. Pero typically, bumibili kami ng apples, oranges, banana. Kahapon, nung isang araw nagpabili si Adi ng grapes. Medyo mahal siya, parang 1.5 kilos ata yung binili ko. Almost $9 kasi nakapak na siya eh. Hindi siya pwedeng yung magpapakilo ka, nakapak na siya. So, medyo nagulat ako. Akala ko mga $5 to $6 lang. Yung pala, $9 siya. Pero sulit naman kasi seedless, tapos masarap. At saka nagustuhan ni Adi. Ano pa ba binibili namin na wala dito? Spam, yan, bumibili kami. Tapos, titignan ko yung mga grocery nandun sa counter. Meron kami ng barbecue sauce, mga palaman sa tinapay, cheese whiz, sandwich bread, peanut butter, Nutella. Tapos meron kami dong coffee meat, ketchup, yan. So, depende, kasi ngayon meron pa, so hindi pa kami bumili. Siguro pag next grocery namin, yun naman yung mga kasama. So anyway, yun nga. Over budget na kami sa dapat budget namin na $200 to $300 lang a month for groceries. So feeling ko 4 to 400 to 450, baka abot pa ng 500 yung mga binibili namin. Kasi minsan may paunti-unti pa eh. Pag nandun ako sa Bow Valley College, kasi may katapat kasi yun na Real Canadian Superstore. So, paunti-unti, bila ko naman ng ground pork, pangsahog, konting gulay, konting fruits, o pambaon ni Adi. Bumibili rin pala kami ng waffles na ibe-bake mo na lang, ganon. Minsan, chips, ganyan, konting chocolate. Ano pa ba? Yun na. Toiletries ang hindi kami bumibili kasi ang dami namin baon from Pinas. As in, ang dami namin baong shampoo, sabon, toothpaste. Ang wala na pala kami is laundry soap. Yun, next grocery, kailangan namin bumili ng laundry soap. So, that's it for today's biglaang vlog. Kung may mga tanong kayo kung magkano yung mga bagay-bagay dito, kung curious kayo kung ano yung mga mura dito at mahal dito at ano yung mga sulit bilhin, comment down below, and as usual, don't forget to like and subscribe.